senaryong ito ay nangyari nito lamang July 26 ngayong taon sa Barangay Libona sa Bukidnon. Isang teenager ang nagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR sa isang bata na hinimatay matapos pumulupot ang duyan sa kanyang leeg. Nabalot ng pangamba ang mga nasa paligid dahil ilang minuto na ang nakalilipas ay hindi pa rin nagkakamalay ang bata. Ang nagbigay ng paunang lunas ay isang 18 taong gulang na nursing student na si Julia Angia Daculiat. Ang nangyari nun po is nag-training po kami ng volleyball, and then during our training, nangyari po na may naging aksidente, naging chaotic yung situation. Nag-call ng help yung mom, and then noon na po, nakita ko po na yung bata ay parang lifeless na. Yun po yung time na pumunta na po ako at saka tumulong. Si Julia ay isang nursing student na anak din ng isang nurse. Kaya bata pa lamang ay nakikita na niya ang kanyang nanay kapag may mga seminar sa pagbibigay ng CPR. Bukod dito ay sumailalim na rin siya sa pagbibigay ng first aid. First, nung grade 6 po ako, yung mom ko ay nagpa-practice mag-perform ng CPR at saka naging interested ako, kaya nagpaturo ako sa kanya, and then was also backed up po ng training sa Red Cross at saka sa ROTC. Nurse kasi yung mom ko po, and then nag-undergo sila ng BLS training nung panahong iyon. Nung nag-practice po din siya sa bahay namin sa proper na parang positioning po. Then I got interested. That's why I tried asking her kung paano gawin yung CPR. Ang mga natutunan ni Julia sa pagsasagawa ng CPR ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para tulungan ang bata. Ang naging initial assessment ko po as a nursing student, parang nasa mind ko na po na kailangan ko i-check yung breathing ng bata, if humihinga pa ba siya, if meron pa siyang pulso, at saka yung blood flow niya towards sa kanyang mga fingertips. So, chinek ko po yung pulse niya, yung breathing, at saka yung blood circulation. When I check po, hindi na nag-respond, wala nang breathing, no pulse, tsaka yung color ng kanyang nails ay naging purple, going purple na po. That's why napag-isipan ko po with that initial assessment na kinailangan niya na po ng CPR. Before po ako nagbigay ng CPR, there are 3 steps po talaga na sinusunod namin na tinuro po sa amin nung nag-ROTC kami na yung training. So first, parang 3 C's po kasi yung tawag niyan. Check, call, and compress. So, yung check po, of course, chinek ko, nag-make sure ako na nasa safe na place yung bata. Kung hindi ba nasa parang risky na area yung bata before ako mag-initiate ng CPR. And then, next ay sinabihan ko yung mga kasama ko na tumawag sila ng help. So, yung pangalawang C ay call for help po. And then for the third one, yung compress, yung pag-CPR, marami din akong kinonsider noon, which is yung hand positioning ko, yung hand placement, yung proper body mechanics ko po, yung position o posture din yung body ko para hindi ako madaling mapagod sa pag-give ng CPR, at saka yung para maging efficient din yung pag-give ko ng CPR sa bata. So also, kinonsider ko na ang binibigyan ko ng CPR ay child, so hindi ko parang very deep na kinompress yung chest area niya kasi parang very soft pa kasi yung chest area ng bata, kaya kinonsider ko na around 1 to 2 inch lang yung pag-CPR ko sa kanya. Pero habang isinasagawa niya ang chest compression ay kinakabahan din ito. Actually, nag-second thoughts ako na tumulong kasi parang yung experience ko ay hindi po talaga parang a lot. So, it was my first time, pero since nakita ko na wala talagang may marunong gumawa ng CPR, yun na po, nag-try na po ako na ako na lang kasi at least baka may chance pang masagip ko yung bata po. Nung around first 2 minutes ng pag-give ko ng CPR, parang nahihimatay po talaga ako. Tsaka dami kong iniisip na baka hindi ko to masave tong batang to, anong mangyayari sa akin. Kasi yung parang weight ng
pagsisave ng bata, yung trust ng parents, yung may nagbi-video, may maraming tao sa paligid, parang naging burden sa parang nasa akin lahat yung weight. Ang ginawang pagmamalasakit ni Julia sa kanyang pasyente ng araw na yaon ay nauwi sa kagalakan matapos magkamalay ang pasyente. Ato lang yapon sa hospital, te. Na-revive naman sila. First of all, thankful talaga ako kay Lord kasi tinulungan niya ako na mag-push through sa sitwasyon na iyon. And then, as well as, umiyak din po talaga ako kasi yun nga, parang sa overwhelmed na feeling sa sitwasyon, parang finally, makakahinga na din po ako sa nangyari, parang ganun.